Mga sanhi at bunga ng pagkasira ng kapaligiran. Mga bata, ano ang iyong pakiramdam kapag malinis at maganda ang kapaligiran? Ano ang iyong pakiramdam kapag malinis at maraming isda sa karagatan? Ano ang iyong pakiramdam kapag ligtas at sariwa ang hanging iyong nilalanghap? Kung ang sagot mo ay masaya, ganun din ako. Ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang sanhi o dahilan at bunga ng pagkasira ng kapaligiran. Handa na ba kayo? Sanhi at bunga ng pagkasira ng kagubatan. Alam niyo ba, mga bata, kung gaano kahalaga ang mga puno? Ang mga puno ang siyang tumutulong sa mga lupa upang ito ay hindi gumuho. At sa panahon naman ng tagbagyo, anuman ang dami ng ulan, ang mga puno ang siyang sumisipsip ng mga tubig ulan kung kaya't napipigilan ng pagbaha. Pero ano nga ba ang epekto kapag pinutol natin ang lahat ng mga puno? Kapag wala na ang mga puno, wala na ring sisipsip sa mga tubig ulan, kung kaya't ang magiging epekto nito, tataas ng tataas ang tubig hanggang sa lumubog na tayo sa baha. Sanhi o dahilan ay una, pagpuputol ng puno. Nasisira ang ating kagubatan dahil sa walang humpay na pagpuputol ng mga puno. Ang mga puno ay kadalasang pinuputol dahil sa mga produktong pwedeng gawin dito. Ang magiging bunga kapag wala na tayong puno, una, malawakang baha. Maaari ring bahain ang ating kagubatan kapag kakaunti na lamang ang natitirang mga puno. Ang pangalawang bunga ay ang landslide o pagguho ng lupa. Kapag naubos na ang mga puno at bumuhos ang ulan, wala nang tutulong sa mga lupa upang sila ay manatili sa kanilang posisyon at posibleng gumuho. Ang pangatlong bunga ay ang kawalan ng tirahan para sa mga hayop. Kung dati punong-puno ng mga hayop ang kagubatan, kapag ganito na ang nangyari, wala na silang pagkukuhanan ng kanilang mga pagkain, kung kaya't sila ay posibleng mawala rin. Sanhi at bunga ng pagkasira ng karagatan. Ang sanhi, una ay paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ang dinamita ay paraan ng pangingisda kung saan gumagamit sila ng pampasabog upang mamatay ang mga isda. Ang magiging bunga nito, mga bata, ay pagkamatay ng lahat ng isda, kasama na ang maliliit na mga isda na hindi pa dapat hulihin dahil kailangan pa silang palakihin. Ang isa pang bunga ay mamamatay din ang mga corals. Ang corals na dating napakaganda at nagbibigay ng pagkain sa mga isda ay magiging katulad na nito. Wala nang buhay ang kulay at mawawala na rin ang mga isda. Isa pang sanhi ng pagkasira ay ang pagtatapon ng basura sa karagatan. Kapag ang mga tao ay walang disiplina at walang humpay ng pagtatapon sa tubig ng mga basura nila, ang posibleng maging bunga nito, durumi ang tubig sa mga ilog o karagatan na lubhang mapanganib, lalong-lalo na sa mga isda, at pati na rin sa mga taong nakikinabang sa mga ilog at karagatan. Ang isa pang bunga ay pagkamatay ng mga isda. Kapag marumi ang tubig, malaki ang posibilidad na mamatay ang mga isda. Sanhi at bunga ng pagkasira ng hangin.
Unang sanhi ay ang patuloy na pagsusunog ng mga basura. Ang pagsusunog ng mga basura ay nakakaepekto at nakakasama sa ating hangin. Ikalawa ay ang paggamit ng mauusok na sasakyan. Ikatlo ay pagdami ng mga pabrika sa ating mga lugar, kung saan nagbibigay sila ng hindi magandang epekto sa ating kalikasan. Ang magiging bunga nito ay ang pagrumi ng hangin na lubhang mapanganib sa ating mga tao. At hindi lang yun, magiging bunga rin nito ang pagkamatay ng mga halaman dahil hindi na sariwa ang hangin na kanilang nakukuha. Munting paalala mga bata, sa inyo nagsisimula ang mga hakbangin upang mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Gawain bilang 1, handprint 3. Bakati ng iyong kamay, kumpletuhin ng detalye upang maging isang puno at isulat sa ilalim, mahalaga ang mga puno. Ganito ang inaasahang output. Mahusay! Gawain bilang 2, handprint fish. Bakati ng iyong kamay, kumpletuhin ng detalye para maging isang isda na nasa tubig at isulat sa ilalim, tahanan namin iyong pagyamanin. Narito ang inaasahang output. Magaling! At dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam mga bata, hanggang sa muli!